Itutuloy mo pa rin bang pag-alis mo, ha, Lexi? Hindi mo man lang papipigilan ng kasal ng ate mo at ng boss natin na matagal mo nang gusto? May halong pagkadismayang saad ng matalik na kaibigan ni Lexi na si Neri. Ngayon na kasi ang araw ng kasal ng kapatid niya at ni Leo na boss niya sa construction company na pinagtatrabahuhan niya. Nasa tamang kaisipan naman ako, Neri. Tsaka magmumukha lang naman akong ewan kapag ginawa ko yun. Wala namang alam si Sir Leo sa nararamdaman ko para sa kanya. Maging si ate wala rin. Isa pa, fix lang naman ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Ngunit sabi ni ate, matututunan naman daw ang pagmamahal. Kaya't mas pipiliin ko na lamang na lumayo. Nang sa ganun mawala ng nararamdaman ko para kay Sir Leo. Nakangiti man si Lexi, ay kitang-kita naman ng kaibigan niya ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga na lang si Neri, tsaka pinatong ang kanyang kamay sa balikat ng kaibigan. Wala namang masama kung iiyak mo ang sakit, Lexi. Kaibigan mo ko, kaya hindi mo kailangang mahiya't mag-alinlangan sa akin. Napayuko naman si Lexi sa mga tinuran ng kanyang kaibigan. Ang sakit. Tanging nasabi niya bago tuluyang kumawala ang pinipigilan niyang luha. Ang hirap-hirap ng sitwasyon ko, Neri. Kung sana hindi na lamang nila ako inampon, hindi sana ako nasasaktan ng ganito. Si Mami lang ang tanging nagparamdam sa akin na hindi ako ampon. Samantalang si Daddy at ang ate, araw-araw nilang pinapamukha sa akin na hindi ako parte ng kanilang pamilya. Sana noong una pa lang na tumibok ang puso ko para kay Sir Leo, pinigilan ko na. Kaso wala eh. Hulog na ako sa kanya. To the point na para na akong masisiraan nang malaman kong ikakasal na siya. Sa ate-atehan ko pa talaga. Lahat ng hinanakit niya ay tuluyan niya nang inilabas. Simula high school ay kaibigan niya si Neri. Pero ni minsan ay hindi niya sinabi rito ang mga mabibigat niyang dinadala sa dibdib. Gulat at pagkaawa naman ang rumihistro kay Neri. Hindi niya sukat akalain na ang masayahin at palabirong kaibigan ay may kinikimkim palang sakit sa dibdib. Naturingan pa siyang kaibigan ngunit wala siyang kaalam-alam sa pinagdaraanan ng matalik na kaibigan. Samantalang kapag siya may problema, palagi itong nasa tabi niya at dinadamayan siya. Bakit ngayon mo lang sinabi, Lexi? Kung sana'y noon mo pa sinabi sa akin ang bigat ng dinadala mo, di sana natulungan at nadamayan pa kita. Kaibigan mo ko. Nangako tayong walang sikreto, hindi ba? Niyakap niya na lamang ang lumuluhang kaibigan, tsaka hinagod-hagod ito sa likod. Magmula ngayon magiging sandalan natin ang isa't isa. Kung saan ka paroroon, sasamahan kita. Naputol siya sa pagsasalita ng kumala si Lexi at mariing umiling sapagkat hindi ito sang-ayon sa kanyang mga tinuran. Ako lang ang aalis, Neri. May kapatid kang kailangan mong suportahan. Sapat na sa akin ang pagdamay mong to sa akin. Pakiusap lang na wag mo nang ipilit na samahan pa ako dahil hindi rin naman ako papayag. Nais kong maglakbay ng mag-isa. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Kailangan kong makalimot sa lahat-lahat. At patawad kung hindi kita isasama doon. Sana'y wag mong ipagdamdam dahil ang pagsasama natin bilang magkaibigan ay nagawa kong lihiman ka. Samantalang ikaw naging open ka sa lahat-lahat ng nangyayari sa'yo. Magkaibigan tayo at kailanman ay hindi yun magbabago. Pero sana maintindihan mong desisyon kong limutin ang lahat. Tumulo ang luha ni Neri sa mga binitawang salita ni Lexi. Hindi niya itatangging nasaktan siya ngunit igagalang niya ang desisyon nito. Sige, kung iyan ang palagay mong tamang gawin ay susuportahan kita. Hiling ko lang na sana sa muling pagbalik mo, wala nang magiging lihim at pagpapanggap sa pagkakaibigan natin. Pinahid ni Neri ang kanyang luha, tsaka ngumiti ng puro. Mamimiss kita, my one and only beautiful best friend. Nakangiting anya na nagpangiti rin kay Lexi. So paano? Tuloy-tuloy na talagang pangingibang bansa mo? Tumango si Lexi. Oo, magpapaalam na rin ako dahil baka mahuli ako ng flight. Mag-iingat ka rito ah. Kapag pinaiyak ka ng boyfriend mo, sabihin mo sa akin. At ora mismo, uwi ako. Bigyan ko lang siya ng black eye. Pabiro niyang sabi na nagpahaba ng nguso ni Neri. The Great Pretender, Lexi Andrada. Labas sa ilong na saad ni Neri na
Ikinatawa ng bahagya ni Lexie. Tama ito. Siya ang pinakamahusay sa larangan ng pagpapanggap. Pagpapanggap na okay lamang siya. Kahit na ang totoo, durog na siya. O siya, ingat ka sa biyahe mo ha. Kapag naroroon ka na, tawagan mo ko. Huwag kang makakalimot kundi susundan kita doon. Banta nito sa kaibigan na napangiti na lamang. Tanging pagtango ang naitugon ni Lexie sa kaibigan bago sila tuluyang magpaalam sa isa't isa. May luha sa kanilang mga mata nang tuluyan silang maghiwalay. Sa muli ay naglihim na naman si Lexie sa kanyang kaibigan dahil dumiretso siya sa simbahan kung saan ginaganap ang engrandeng kasal ng ate niya at ng boss niyang si Leo. Natutup ni Lexie ang kanyang bibig nang nabungaran sa entrada ng simbahan ang pagdadaop ng mga labi ng dalawang taong nasa harapan ng altar. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang masaganang luha. Paalam, lihim kong sinisinta. Paalam mami ko. Mahina niyang sambit bago tuluyang tumalikod at patakbong tinahak ang nakaparadang taxi na naghihintay sa kanya. Diretso na po tayo sa airport, kuya. Emosyonal niyang saad sa taxi driver. Pagsakay ng eroplano ay pinigilan niyang humikbi dahil hindi niya nais makaagaw ng atensyon. Idinaan niya sa pag-idlip ang sakit na kanyang nararamdaman. Tapik ng flight attendant ang siyang nagpamulat kay Lexie. Nakangiti nitong sinabi sa kanya na lumapag na ang eroplano kaya kailangan niya nang bumaba. Nagpasalamat muna siya sa flight attendant bago tuluyang kunin ang kanyang bagahe tsaka bumaba ng eroplano. Through online siya nag-apply sa papasukan niyang clothing company. Agad siyang tinanggap dahil sa mga pinasa niyang design ng iba't ibang gown, dress, and business attires. Bukod kasi sa pagiging architect niya, ay pangarap niya rin maging designer. Pilipinong manager kaya't hindi nahirapan sa unang araw ng trabaho si Lexie. Isinubsob niya ang kanyang sarili sa trabaho hanggang sa hindi niya namalayang umabot na pala siya ng kalahating taon. Let's have our lunch together, Lexie. Pag-aaya ng Amerikanong paminsan-minsang kumakausap sa kanya. Ito lamang ang katrabaho niyang pinapansin siya. Hindi ni Lexie tinangka na makipagkaibigan. Mas pinili lang niyang maging mag-isa. Pagkatapos sa trabaho ay agad siyang umuwi sa tinutuluyang apartment. Thanks Allison, but I'll have to finish this one first before I take my lunch. Anya na, kinasimangot ni Allison. I'll wait for you then. Pamimilit pa nito ngunit umiling si Lexie kaya walang nagawa si Allison kung hindi ang mag-isa na lamang kumain. 3 klase ng wedding gown ang idinisenyo ni Lexie at nang matapos niya ang napakaganda at eleganteng wedding gown ay ipinasa na niya ang design sa kanyang head manager upang ito na ang siyang magbigay sa kanilang CEO na siyang pumili sa kanya upang gawa ng disenyo ang Hollywood actress na kaibigan nito. Ang bawat sinasahod ni Lexie ay iniipon niya. Wala siya ni isang binibili para sa kanyang sarili. Tanging pagkain na 30 lamang ang kanyang pinagkakagastusan. May mga langilan na ibang lahi ang nagtatangkang maging nobya siya. Ngunit bigo ang mga ito dahil tuluyan ng isinara ni Lexie ang kanyang puso. Nawala na siya ng gana sa lahat, puwera lang sa kanyang trabaho. Dumiretso na siya sa tinutuluyan niya nang matapos ang oras ng trabaho. Naligo muna siya bago ipinasyang magluto ng kanyang hapunan. Napabuntong hininga si Lexie nang muling tumunog ang kanyang cellphone at pangalan ng ina ang caller. Hinayaan niya lamang na magring ang kanyang cellphone hanggang sa tuluyan na sigurong manawa ang mami niya at nang matapos ang tawag ay in-off niya na ang kanyang cellphone tsaka nagpatuloy sa pagluluto. Mahigit 1 taon na ang nakakalipas ngunit ni minsan ay hindi niya tinanggap ang tawag ng ina. Ayaw niya nang magkaroon ng kahit na maliit na komunikasyon o di kay balita tungkol sa ate niya at sa lalaking lihim niyang inibig. Tahimik na kinain ni Lexie ang adobong niluto niya. Matapos ay hinugasan ng pinagkainan tsaka pinuntahan ng kanyang computer nang makatanggap ng email mula sa kung sino. Binuksan niya ang mensahe na naroroon. Nasalo niya ang kanyang bibig dahil sa gulat. Hindi niya inaakala na isang wedding invitation ng kaibigan niyang si Neri ang naroroon. Ikakasal ka na pala. Congratulations Neri, pero pasensya ka na pero hindi ako makakauwi. Sambit niya sa sarili, sabay delete ng in-email sa kanya ng kanyang kaibigan. Maging si Neri ay hindi niya sinasagot o kinakausap
Para bang tinakasan niyang lahat. Sa ganoong paraan ay mas komportable siya. Ganito ang buhay ni Lexie. Kakain, maliligo, papasok sa trabaho, uuwi at matutulog. Walang kulay ang kanyang buhay. Sumapit na rin ang Pasko ngunit nagmukmuk lamang siya sa loob ng kanyang kwarto. Katabi ang unan at nagpapatugtog ng Christmas songs mag-isa. Nakakasawa ng mabuhay. Malungkot niyang sambit bago pawiin ang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Successful na ako. Marami na rin akong pera at makakaya ko na magtayo ng sarili kong shop o boutique. Ngunit bakit hindi ako masaya? Bakit ang lungkot-lungkot ng puso ko? Nakalimot na ako sa lalaking gusto kong ngunit hindi ko pa rin magawang maramdaman ng ligaya. Nagpatuloy si Lexie sa pagtatanong sa kanyang sarili habang umiiyak. Mali ba na tinakasan ko ang takot at pangamba ko? Dapat ba hinarap ko sila kahit alam kong ikakasakit ko? Patuloy sa pag-agos ang kanyang luha hanggang sa nakatulugan niya na ang magkausap sa kanyang sarili. Umabot na rin ang 1 taon ng pagiging mag-isa niya. Tulad noon, pag-uwi niya galing ng trabaho ay may natanggap na naman siyang tawag pero walang pangalan. Mula sa unknown number ang tawag. Sa isiping baka importante o tungkol sa trabaho ang tawag na yun ay sinagot ni Lexie ang tawag. Matapos masagot ay narinig niya ang nasa kabilang linya. Para siyang binuhusan ng malamig at nagyayelong tubig. Sana sa huling hininga ko makita man lang kita, anak. Mahal kong anak. Nanghihinang sambit pa ng may malala ng karamdaman niyang ina. Natutup ni Lexie ang kanyang bibig sapagkat nagulat siya na may hindi pala magandang dinaramdam ang inang nagparamdam sa kanya ng pagmamahal. Inang umaruga at nagbigay ng kulay sa maganda niyang buhay noon. Inang handang umagapay kahit paalam nitong hindi naman talaga siya tunay na anak. Agad na nag-impake si Lexie pagkatapos ay nagpabook siya ng flight pabalik ng Pilipinas. Through email niya ginawa ang kanyang resignation letter. Matapos nun ay nagpaalam na siya sa landlady na aalis na siya. I'm so sorry ma'am kung tiniis ko po kayo. Patawarin niyo po ako. Sana mahintay niyo pa po ako at sana hindi pa po huli ang lahat sa pagbabalik ko dyan. Patuloy siya sa paghiling na sana makasama niya pa ng matagal-tagal ang kanyang ina. Paglapag na paglapag pa lang ng eroplano ay agad siyang tumayo. Iisang bagahe lang naman ang kanyang dala kaya't hindi siya nahirapan. Nang tuluyan na makababa ng eroplano ay naipikit ni Lexie ang kanyang mga mata. Kaya mo yan, Lexie. 1 taon na rin ang nakalipas. Anya sa sarili bago tuluyang humakbang patungong exit. Kuya, sa Velasco Village nga po. Tumango naman ang taxi driver na nasakyan niya. Malayo-layo pa naman ang biyahe niya kaya naman ibinaling niya na lamang kanyang atensyon sa labas ng sasakyan dahil hindi na siya makadama ng antok. Dito na lang po kuya. Huminto naman agad ang taxi kaya't kumuha na siya ng pera. Keep the change na lang po. Anya sa driver na napangiti sa kanya ng wagas matapos magpasalamat. Huminga ng malalim ang dalaga bago tuluyang humakbang patungo sa mansyon ng mga taong kumupkup sa kanya. Nakasarado ang pinto kaya kinakailangan niyang kumatok. Senyorita! Bulalas ng mayordoma nang mapagbuksan siya ng pinto. Naku, mabuti po't dumating na kayo. Nagdidiliryo na ho kasi si madam at pangalan niyo po ang bukang bibig. Hindi na natapos ng mayordoma ang mga dapat pa sana nitong sasabihin dahil patakbo nang pumasok si Lexie sa malaking bahay. Dumiretso ang dalaga sa silid ng ina at doon nga niya nabungaran ng malabutong ina sa sobrang payat nito. Malayong malayo sa dating malulusog at masigla nitong katawan. Mami! Luha ang anya ng lapitan ng nahihirapan niyang ina. Pinilit na itaas ng ginang kamay nito upang abutin ang mukha ng pinangungulilaan niyang anak. Lexie, mahal kong anak. Ikaw nga. Paos at mahinang sambit ng ginang na mas lalong nagpaluha sa dalaga. Sa gilid ng kama ay tahimik na umiiyak ang ate at ama ni Lexie. Nakamasid lamang ito sa kanila at mga walang planong makisalo sa kanilang mag-ina. Ngayon,
Maaari na akong mawala dahil nasilayan ko ng ikalawa kong prinsesa. Paalam mga mahal ko. Yun lang at bumagsak na ang payat na kamay ng ginang. Kasabay ng pagpikit ng mga mata nito ay ang pagtunog ng aparatong nakakonekta sa katawan nito. Mami! Honey! Sabay-sabay nilang sambit tsaka naglulumuhod at niyakap ang kanilang ilaw ng tahanan na wala nang ang buhay. Pagsisisi, yun ang tanging nararamdaman ni Lexie. Patuloy siya sa paghagulgol habang hawak ang kamay ng ina. Ang ama't kapatid niya na may magkayakap. Sa unang pagkakataon ay nagtulong-tulong sila sa pag-asikaso ng burol. Walang samaan ng loob. Nagturingan silang parang isang tunay na pamilya. Hanggang sa maganap ang ikalawang burol ay muling nasilayan ni Lexie ang lalaking akala niya ay nalimot niya na. Condolences, Lexie. Ipinatong ni Leo ang kanyang kamay sa balikat ng natuod na dalaga. Hindi siya nito tinitignan man lang. Kaya ipinasya na lamang ni Leo na lapitan ng asawa. Love, tawag ni Leo sa asawang hinahaplos ang kabaong ng ina. Humarap sa kanya ang asawang si Nika. Tsaka ito yumakap at umiyak sa kanyang bisig. Hinaplos naman ng marahan ni Leo ang likod ng humihikbing asawa. Walang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Kahit na inabot na ng 1 taon ng kanilang pagsasama. Umaakto lamang sila kapag nasa harap ng maraming tao. Nakikiramay po ko sa inyo, Dad. Seryoso man ngunit naroroon ang paggalang ng batiin ni Leo ang ama ng kanyang asawa. Salamat, iho. Kung maaari lang sana ay samahan mo muna umuwi tong anak ko para makapagpahinga naman siya. Magdamag ng walang tulog si Nika, ngunit ayaw niyang iwanan ng mami niya kaya pakisuyo na lang, baka makinig sa'yo. Anito na agad namang sinunod ni Leo. Nilapitan niyang muli ang asawa. Tsaka ito hinapit sa bewang upang bulungan na uuwi na sila. Ang bahay na kanilang tinutuluyan ay bigay pa ng namayapang ina ni Nika. Minsanan lamang siya kaumuwi sa kanilang bahay at kung kailan siya umuwi ay siya namang pag-alis ng asawa niya na pabor naman sa kanya. Ni minsan ay hindi tinangkang pakialaman ni Leo ang kanyang asawa dahil para sa kanya ay wala namang pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Kaya't walang rason para mag-isa sila. Umuwi na muna tayo para makapagpahinga ka na. Mahinang bulong ni Leo kay Nika. Sabay ba tayong magpapahinga? Garalgal na ang boses ni Nika nang tanungin nito ang asawa sa mahina din na tono. Napabuntong hininga muna ang lalaki bago tumango, kaya't umaliwalas sa mukha ng babae. Thanks, love. Nakangiting anito tsaka yumapos sa asawa. Hindi umimik si Leo hanggang sa bumitaw na sa kanyang asawa. Nagpaalam lang muna sila bago tuluyang umalis. Naisagi ni Leo ang kanyang tingin sa dating mahusay na empleyado na hindi niya inaasahang kapatid pala ng asawa niya. Iba kasi ang apelidong gamit ni Lexie sa ginagamit na surname ng kanyang asawa nung dalaga pa ito. Purong ngiti ang ibinigay ni Leo sa dalaga nang salubungin nito ang tingin niya. Ngunit agad din namang nagbaba ng tingin nang mapansin nito ng Nika. Nang tuluyang makalabas ang mag-asawa, ay tsaka lamang nakahinga ng maayos si Lexie. Nasapo niya ang dibdib dahil sa napakabilis na pintig nito. Masama to ah. Iiling-iling na anya sa sarili. Magkape ka muna, senyorita. Alok ng mayordomo sa dalagang nakadukdok sa lamesa. Nag-angat naman ng tingin si Lexie, tsaka tinanggap ang kape. Salamat po, manang. Tipid ang ngiting anya. Umupo ang matandang katulong tsaka tinapik sa balikat ang dalagang amo. Ayoko man sanang sabihin to sa'yo, senyorita, ngunit kabilin-bilinan kasi sa akin ni madam na sabihin sa iyong isiwalat ang pangangaliwa ni senyorita Nika. Mabait na tao si Sir Leo at hindi niya deserve ang maloko lamang ng asawa. Bukod pa ho doon, ay nais ni madam na matapos ng napagkasunduan noon upang maging malaya na rin si Sir Leo sa pangmamanipula nito. Nanlaki ang mga mata ni Lexie sa isiniwalat ng mayordoma. Ngunit nanatili itong normal dahil hindi nito nais na makakuha ng atensyon. Ituloy niyo lang po, manang. Mahina niyang usal na tinanguan naman agad ng matandang mayordoma. Matapos ang burol ay magpapaalam na ako.
Binigyan ako ni Madam ng panimula, kaya't sobrang laki ng pasasalamat ko sa kanya. Ibinilin rin ni Madam na huwag kang tutuloy sa inyong mansyon. Oras na mawala siya dahil mamanipulahin ka lamang umano ng senyor. Kagaya kasi ng iyong kapatid, ay ipapakasal ka rin niya sa isang milyonaryo upang mas maging maimpluwensya ang amaamahan mo. Anito pa na mas lalong nagpagimbal sa dalaga. Ibinaling ni Lexie ang tingin sa unahan kung saan naroroon ang inang labis ang pagmamahal sa kanya. Muli ay naging emosyonal na naman si Lexie dahil kahit malayo na siya at naglayas ay inisip pa rin siya ng mami niya hanggang sa huli nitong hininga. Mas lalo pang tumulo ang luha ni Lexie dahil sa pagsasayang niya ng mga panahon na dapat kasama niya ang kanyang inainahan. Ngunit nang sumagi ang tingin sa kanya ng kanyang amaamahan, ay agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Napuno na ba ng galit at hinanakit ang puso niya? Naiisip niyang baka malaking bagay ang lalaking to, kaya't mas lalong nagkasakit pa ang mami niya. Kesa mag-iiyak ay pinilit ni Lexie na tatagan ng loob niya. Naging seryoso siya habang sinasalubong ang mata ng amaamahan niya at mukhang ganun din naman ang Ginoo sa kanya. Nagpasalamat muna si Lexie sa mayordoma bago tumayo upang sana'y lumabas ng harangan ng kanyang amaamahan ang daraanan niya. Kasama ng lalaking matangkad na nakapang-opisina pa. May kailangan ho ba kayo? Malamig ang boses ni Lexie nang itanong yun sa ama. Nawala na talaga siya ng amor sa kaharap. Ngumiti ng peke ang amaamahan ni Lexie, tsaka inakbayan ng dalaga. Gusto ko lang sanang ipakilala sa iyo itong si Luke. Pinsan siya ni Leo, anak. Damang-dama ni Lexie ang kaplastikan ng tawagin siya nitong anak. Bagay na ni minsan ay hindi nito ginawa sa kanya noon. Nagbaba ng tingin ng dalaga tsaka palihim na umirap. Tumikhim yung Luke, tsaka naglahad ng kamay. Hi, kay lamig ng boses nito. Tinignan niya ang palad nitong nakalahad at alanganin yung tinanggap na nagpalaki ng ngiti ng amaamahan ni Lexie. It was nice to meet you, Luke. I'm Lexie. By the way, I'm the adopted daughter of this man. Baling niya sa amaamahan na nagpawala ng ngiti nito sa labi. Sa isang taon niyang paninirahan sa Amerika, natutuhan na niyang maging palaban. Ibinaon niya ang pagiging duwag, iyakin, at pagiging mahina. Excuse me but I have to go. Saad niya bago pa niya tuluyang lampasan ng mga ito. Tinawag ng Ginoo ang pangalan ni Lexie ngunit hindi na siya nilingon ng dalaga. Kahit na isang beses man lamang. Tanggap niya na naampon siya. Pati na kung papaano siyang tratuhin ito ngunit nakatatak na rin sa utak ni Lexie na ibabalik niya lamang ang lahat. Ituturing niya rin na ibang tao ang Ginoo. Patawad po mami ngunit hindi ko po sigurado kung makakabalik pa ako. Pero pangako po, darating ako sa araw na gaganapin ang paghatid sa iyo sa huling hantungan. Mga katagang binitiwan ng luha ang dalaga bago tuluyang sumakay sa dati niyang kotse na iniregalo pa sa kanya ng kanyang ina noong tumuntong na siya sa 18. Nag-check-in na muna sa isang lodge si Lexie dahil malalim na rin ang gabi at wala na siyang mahanap na apartment na maaari niyang upahan. Ayaw kasi ni Lexie sa mga kondo dahil kahit na mapera na siya at kakayanin ng pagbili ng unit ay nangihinayang siya sa laki ng pera na mawawala sa kanya. Bago matulog ay nag-iwan muna si Lexie ng mensahe sa kanilang mayordoma upang dalhin ito ang kanyang mga gamit bago mag-umaga. Hindi niya na kasi nais pang bumili na naman ng mga bagong damit dahil mga bago at branded ang kanyang mga damit na naiwan sa kanilang mansyon na ang iba ay binigay pa sa kanya ng kanyang ina at ang iba naman ay galing kay Allison na naging ka-close niya rin nang nasa Amerika pa siya. Madaling araw nang may kumatok sa inuukupang kwarto ni Lexie. Madali lamang siyang magising kaya't agad niyang pinagbuksan ang kung sino man. Pasensya na senyorita kung medyo natagalan. Hinintay ko pa kasi makatulog ang senyor bago ako umalis. Ani ng mayordomang ginang. Nilakihan ni Lexie ang pagkakabukas ng pinto. Tsaka niya pinapasok ang ginang. Maraming salamat po manang. Yumakap si Lexie sa itinuturing niya ng pangalawang ina. Dahil maaasahan niyang talaga ito. Ay sus, wala iyon. O siya magpapaalam na ako dahil baka mahuli ako ng senyor. Malilintikan ako.
Mag-iingat ka, senyorita ha? Hinaplos ng ginang ang pisngi ni Lexie, kaya napangiti ng matamis ang dalaga. Muli siyang nagpasalamat bago tuluyang umalis ng mayordomang ginang. At dahil maaga na ay umaskapo na si Lexie upang maghanap ng maaaring niyang tuluyan. Kumain muna siya ng almusal bago nagpatuloy sa paghahanap. Hindi naman siya nahirapang makahanap ng matutuluyan, kaya laking tuwa niya. Nag-down ng pang 2 buwang upa si Lexie sa landlady na ikinatuwa naman ng matabang babae. Alas 8 na nang ipasya ni Lexie na muling subukang mag-apply sa Cerdeño Construction Company kung saan dati siyang nagtatrabaho. Suot ang ibinigay ni Allison sa kanyang v-neck loose white dress na umabot lamang sa may taas ng kanyang tuhod na pinatungan niya ng coat tie, taas na o siyang humakbang papasok ng mataas at matayog na gusali. Manipis na makeup lamang ang inilagay niya sa kanyang muka dahil natural na siyang maganda. Isa pa, ang makinis at maputi niyang balat na mas lalong tumingkad noong nanirahan siya sa Amerika. Lexie? Bakas ang pagkagulat sa mukha ng dati niyang kasamahan sa trabaho. Isa rin na architect ang babaeng lumapit sa kanya. Ikaw nga, Gags! Ang ganda-ganda mo na. Noon maganda ka lang. Ngayon, Diyosa ka na. Hala ka girl, pa-autograph naman ako. Na-starstruck ako sa'yo eh. Ani pa nito na ikinahihiya naman ni Lexie. Mag-a-apply lang sana ako ulit. Napakamot si Lexie sa kanyang batok. Lalo na nang mabaling ang tingin sa kanya ng mga dumaraan na empleyado. Ngik! Ngiwing anito. Mag-artista or model ka nilang girl. Dahil yun naman ang mas bagay sa beauty mo. Anito pa nang makarinig sila ng baritonong tikhim. Kilalang kilala ni Lexie ang boses na yon. Kaya halos matuod na naman siya ngunit pinigilan niyang sarili dahil kailangan niyang matanggap sa trabaho sapagkat may kailangan siyang gawin na ibinili ng kanyang ina. Bring your application at my office, Miss Costanya. Maotoridad na saad ni Leo. Kaagad namang tumalima si Lexie. Ipinagtataka niya pa kung bakit ito maaga. Gayong narinig niya ang ipinangako nito sa asawang sabay silang magpapahinga. Nagkibit-balikat na lamang ang dalaga matapos marating ang opisina ni Leo. Sit down. Seryosong saad ni Leo nang tuluyang makapasok sa kanyang opisina ang kapatid pala ng kanyang asawa. Magalang namang sinunod ng dalaga ang tinura ng lalaki. Binuklat ni Leo ang folder ng application nga ni Lexie at saka yun isa-isang binasa ng kanyang isipan. Lihim siyang natuwa sa mga achievements nitong natanggap. Occupied na ang pwesto ng lahat ng mga architects ko. Ang tanging hiring na lang ay ang pwesto ng nag-resign kong sekretarya dahil sa nagdadalang tao na ito. Formal na sambit ni Leo. Bawat katagang binibigkas ng labi nito ay talagang sinusundan ni Lexie. Napapalunok na lamang ang dalaga nang matapos ito sa pagsasalita. Pwede ako sa kahit na anong posisyon, sir. Anya na ikinatango ng seryoso ng binata. Puntahan mo muna ang orientator para malaman mo ang lahat ng kailangan mong gawin. Mamaya hihingin ko sa iyo ang schedules ko dahil kailangan ko na yon bago mag-lunch break. Ani pa ni Leo habang pinaglalaruan ng ballpen na hawak. Copy po, sir. Professional na tugon ni Lexie. Sir, may kailangan pa po ba kayo? Magalang niyang tanong. Make me a pure black coffee bago ka pala pumunta sa orientator. Diretso ang tingin ni Leo sa mga mata ni Lexie nang ipag-utos niya na ipagtimpla siya nito ng kape. Sige po. Nakangiting saad ni Lexie bago tuluyang lumabas. Niyuko ni Leo ang kanyang cellphone na sunod-sunod ng pag-vibrate. Iritang anya nang patuloy sa pag-message at pagtawag sa kanyang asawa. Hindi niya maaring i-off ang kanyang cellphone dahil may inaasahan siyang tawag. Kaya't upang tumigil ng asawa niya, ay sinagot na niya ang tawag nito. What? Bakas ang iritasyon sa kanyang tono na nagpabuntong hininga sa kabilang linya. Come on, say it. Dahil may hinihintay akong importanteng tawag. Madiing anya pa. Mas importante pa kaysa sa akin na asawa mo? Daman ni Leo ang pagtatampo ni Nika ngunit wala siyang pakialam. Napahila mo siya bago ikinalma ang sarili. Enough with your dramas, Nika. Dahil hindi na uubra pa sa akin yan. Ikinasal tayo. Yun ay dahil sa papalubog niyong kumpanya. Sinalo lamang kayo ni Daddy dahil magkaibigan sila ng Daddy mo.
At ang kapalit nga ay ang pagpapakasal sa atin na nagdulot sa akin ng malaimpyernong buhay. Alam kong alam mo yan, ngunit pinapaalala ko lamang sa'yo dahil mukhang nakakalimutan mo na. Harsh man ang mga tinura ni Leo, ngunit kinakailangan niya yung gawin upang tigilan na siya ni Nika. Rinig ni Leo yung paghikbi ng nasa kabilang linya, kaya't binabaan na niya ito. Saktong paglapag niya ng kanyang cellphone ay siya namang pagbalik ni Lexi at dala nito ang kaping hiningi niya. "Thank you." Tipid niyang sabi bago ikampay ang mga kamay sa hangin upang iparating sa bago niyang sekretarya na lumabas na ito. Nagdiretso naman si Lexi sa desk ng orientator at hiningi at inalam ang lahat ng dapat na kailangan niyang malaman. Sinulat ni Lexi ang lahat-lahat ng mga sinabi ng kanyang kaharap. Ibinigay rin nito ang mga schedule ng kanilang boss. May meeting pala siya with the senators para sa gagawin nilang long road. Anya nang isulat ang huling schedule ng kanyang boss para sa ngayong araw. Bumalik sa pwesto si Lexi. Sa labas lamang ng opisina ng CEO ang kanyang opisina. Kaya nang tumunog ang telepono niya, agad niya itong sinagot. "Nakahanda na bang schedule ko for today, Miss Velasco?" Ani Leo na nasa kabilang linya. "Yes sir, mamaya po after lunch ay may meeting kayo with the senators." Pagbibigay alam niya rito. "Anything else?" Tanong pang muli ni Leo. "Wala na po sir." Magalang na anya kaya ibinabana ni Leo ang linya. Ngunit muli na naman itong tumunog, kaya't agad yung sinagot muli ni Lexi. "Sir, may nakalimutan pa po ba kayong ibilin?" "Bumili ka na ng pananghalian na kakasya para sa 2 tao. Samahan mo na rin ng headache reliever please. Nasa drawer mo pala yung office card na gagamitin mong pambayad." Hindi na hinintay pa ni Leo na makasagot ang dalaga dahil agad niyang binaba ang linya. Ilang gabi na kasi siyang walang maayos na pahinga, kaya't sumasakit na ang kanyang ulo. Nag-alala naman si Lexi dahil mababakas talaga sa boses ng kanyang boss na may iniinda ito. Kinuha niyang sinasabing card ni Leo tsaka nagmamadaling tinahak ang elevator tsaka pinindot ang ground floor. Katapat lang naman ng building ang isang restaurant, kaya mabilis lamang siyang nakapag-takeout ng pagkain ng kanyang boss. Sa pagpasok niya sa elevator, ay siya ring pagpasok ng lalaking pinakilala sa kanya ng kanyang ama-amahan kagabi. Umusog siya sa kabilang bahagi habang ang lalaki naman ay nasa kanan at seryoso lamang. Pinindot na nito ang 15th floor kaya inisip ni Lexi na ito ang makakasabay ni Leo sa pagkain ng ipinabiling pagkain. Magpinsan kasi sila. Anya ng kanyang isip nang biglang tumikim ang kasama niya sa elevator. Hinarap niya naman ito ngunit nakataas ang isa pa niyang kilay. "May kasunduan ng ama ko at ang amamahan mo. Ngunit wala akong planong sundin ang nais nilang gawin sa atin. Kaya hindi mo kailangang kabahan." Anito na nagpalaglag ng panga ni Lexi. Pasukan niya ng langaw. Masungit na ani ng lalaki kaya't mabilis na itinikom ni Lexi ang bibig. "Okay." Tugon na lamang ni Lexi sa lalaki bago tuluyang bumukas ang elevator. Kaya dali-daling lumabas siya at malalaki ang hakbang na tinahak ang opisina ng boss niya. "Sir, si Mr. Luke Sardenio po nasa labas. Papapasukin ko po ba?" Pagbibigay alam ni Lexi sa kanyang boss nang ilapag niya sa maliit na lamesang katabi ng sofa ang mga pagkaing binili niya. Nangunot naman ang noo ni Leo dahil hindi niya naman inaasahan ang pinsan na darating. Ngunit tinangon niya pa rin ang bago niyang sekretarya. Tumalikod sa kanya ang dalaga kaya't pinagmamasdan niya mga supot na pinaglalagyan ng mga pagkain. What brought you here?" Walang ganang tanong agad ni Leo nang pumasok na ang nakapamulsa niyang pinsan. "Nothing, I'm just bored. That's why I'm here." Anito, tsaka pabagsak na naupo sa sofa at tinignan ng mga nasa supot. "Is this our lunch?" Ngising tanong ni Luke na inirapan naman kaagad ni Leo. "May kailangan ka kaya't sabihin mo na dahil kilala kitang talipandas ka. Hindi ka basta-bastang lalapit sa akin ng walang dahilan." Bagot na ani ni Leo kaya't napaismid si Luke. "Fine. Ang totoo niyan, sasabihin ko lamang sa iyo ang planong pag-fix na naman ng ama ng asawa mo sa akin at niyang sekretarya mo." Anito na nagpaigting ng panga ni Leo. Napatayo siya tsaka lumapit at tumabi sa pinsan. "Pumayag ka ba?" Interesadong tanong niya na agad namang inilingan ni Luke, kaya't nakahinga ng maluwag si Leo. "May nililigawan ako at siya lang ang gusto kong iharap sa bahay ng Diyos." Anito pa na ikinatangu-tangu naman niya.
Tumayong muli si Leo tsaka bumalik sa kanyang upuan. I am also here to inform you that your wife is having an affair with my colleague. Ani pang muli ni Luke na hindi man lang pinangangambahan ni Leo. Batid niya ang masangsang na gawain ng asawa ngunit hinahayaan lamang niya dahil wala naman siyang pakialam sa babae. Ngunit lahat ng kalukuhan nito ay may mga pruweba siya. At isang buwan niya na rin yung ipinasa sa korte upang mapawalang bisa na ang kanilang kasal. Hindi iyon alam ng lahat dahil sinesikreto niya lamang sapagkat plano niyang ilabas kapag na-approve na ng korte ang ipinasa niyang reklamo. Threatened? Jealous? Ngising saad ni Luke na nginisihan lang ni Leo. Not at all. Preskong anya. Umalis ka na nga dahil may kailangan pa akong tapusin. Nakakaabala ka. Dagdag pa ni Leo na nagpasimangon kay Luke. Ngunit tumayo naman ito at saka nakapamulsang nagpaalam na sa kanya. Nang tuluyang makaalis ay tinawagan na ni Leo ang kanyang sekretarya upang sabayan siya nito sa pagkain ng ipinabili niya rito. Sabayan mo na akong kumain, Lexi. Anya sa linya tsaka agad na ibinaba ng masabi yon. Nasapo naman ni Lexi ang dibdib nang ibaba na ng kanyang boss ang tawag. Ang bilis na naman ng tibok ng puso niya. Pinipigilan niya sapagkat bawal ngunit sadyang taksil ang puso niya at patuloy na itinitibok ang pangalan ng boss niya. Huminga muna ng malalim si Lexi bago tuluyang pumasok sa opisina ng kanyang boss. Pakiayos na yung mga pagkain dahil kailangan kong bilisan ng paglalunch ko. Seryosong utos ni Leo nang makalapit sa kanya si Lexi. Walang tinagon si Lexi ngunit sinunod niya naman agad ang ipinapagawa nito. Okay na po sir. Anya rito at kaya't binitawan na ni Leo ang ballpen na hawak tsaka iniligpit ang mga papeles na kanyang pinipirmahan. Lihim na napangiti si Leo nang makitang pinagsalin na siya ng pagkain ng dalaga. Thanks. Tipid niyang sabi na matamis na manginitian ni Lexi. Kumain na nga sila ng tahimik. At nang matapos ay iniligpit na yun ni Lexi habang si Leo naman ay pumasok na sa CR. Prepare yourself because we're leaving. Ani Leo kay Lexi pagkalabas niya ng comfort room. Yes sir. May ngiti sa labing tugon niya. Bago lumabas ng opisina si Lexi para sana bumalik sa pwesto niya ay nakita niyang ininom ng boss niya ang gamot na ipinabili nito sa kanya. Lumabas na si Leo matapos bitbitin ng isang envelope. Marunong ka ba mag-drive? Tanong agad ni Leo nang huminto sa harapan ni Lexi. Opo sir. Tugon naman ni Lexi kaya't kinuha ni Leo ang kanyang susi na nasa bulsa ng kanyang pants at agad yung ibinigay sa kanyang sekretarya. Ipag-drive mo muna ako patungong Elite Cafe. Anito at saka nagpatiun ng humakbang patungong elevator habang si Lexi ay tahimik lang na nakasunod rito. Nasa likuran ni Leo si Lexi nang mag-vibrate ang cellphone nito. Tinignan niyo ni Lexi at sinasabi sa mensahe na bukas na umano gaganapin ang paghatid sa huling hantungan ng kanyang ina. Napabuntong hininga siya. Sisikapin kong makarating mami. Anang kanyang isip. Mabilis lamang nilang narating ang parking area kung saan nasa unahang bahagi ang mamahaling kotse ni Leo. Pinindot ni Lexi ang button kaya't nalaman niya ang tamang pwesto ng sasakyan ng kanyang boss. Pinagbuksan niya si Leo ngunit sinita siya nito at ipinag-utos na isara ang pinto na agad niya namang ginawa. Pumasok ka na sa driver seat. Ani Leo na agad namang sinunod ng dalaga. At nang makapasok na ito ay siya namang pagbukas niya nang ipinsara niyang pinto ng kanyang kotse. Napangiwi naman si Lexi sa ginawa ng kanyang boss ngunit ipinagsawalang bahala niya na lamang. Sinimulang paandarin ni Lexi ang sasakyan. May kalayuan ng destinasyon nila kaya't nang lingunin ni Lexi ang kanyang boss ay natutulog na ito. Wala pa rin kasing pagbabago sa itsura nito. Sa tagal din ng panahon ay hindi niya akalain na hindi talaga nilimot ng puso niya ang lalaking kanyang sinisinta. Hindi mapigilang mapangiti ni Lexi sa isiping wala pa itong anak sa kanyang kapatid. Para bang kinukutkot ang kanyang puso sa kilig. Masaya talaga siya habang pinagmamasdan ng boss niya. Kung ganito nga naman ang view ay talagang hindi siya magsasawa. Kahit pa alam niyang mali ay pinagpapantasyahan niya pa rin ang boss niyang asawa ng kanyang kapatid. Tuluyang narating ng dalawa ang cafe na sinasabi ni Leo. Tinapik-tapik ni Lexi ang pisngi nito upang sana'y gisingin. Nang hulihin nito ang kamay niya at saka hinila palapit. Kaya't ang nangyari ay nakasubsob ang mukha ni Lexi sa matigas na dibdib ni Leo. Payakap lang sandali.
Ani Leo habang hinahaplos ang ulo ng kayakap na sekretarya. Hindi malaman ni Lexie ang kanyang gagawin. Konti na lamang kasi ay madidikit na rin ang kanyang dibdib dito. Nakadama ng kapanatagan ng lalaki sa bisig ng dalaga habang nasa ganoon silang sitwasyon. Lihim na napangiti si Leo at ramdam niya ang konting paggaan ng kanina'y mabigat niyang nararamdaman. Thanks. Maya-maya'y anya nang kumalas na sa yakap si Lexie. Tuloy ay kita niya pang pangangamatis ng pisngi ni Lexie, kaya't napangiti siya. Binuksan na ni Leo yung pinto tsaka lumabas. Dito ka na lang, hintayin mo ko. Biling pa niya sa namumulang dalaga. Tango lamang ang tanging itinugon ni Lexie, kaya't iniwan na siya ng kanyang amo. Natigil lamang sa pagwawala ang puso ni Lexie nang makita sa kabilang kalsada ang pamilyar na kotse. Bumaba ang sa tingin niya ay may-ari ng kotse at kasunod nun ang ate niyang hapit na hapit ang suot. Ikinapit pa nito ang kamay sa braso ng hindi kilalang lalaki, tsaka nagtagpo ang kanilang mga labi. Mabilis na kinuha ni Lexie ang kanyang cellphone at vinidyohan ang kanyang mga nakikita. Naghiwalay ang mga labi nito tsaka magkahawak kamay na pumasok sa cafe na mismong pinasukan ni Leo. Paktay kang bata ka! Bulalas niya nang makita sa babasaging pader ang paglagpas ng dalawa sa nakatalikod na si Leo. Kita niya ang pagsalubong ng kilay ni Leo ngunit wala itong ginawa hanggang sa umupo sa katapat na upuan ng dalawa. At nang tatawag na ng waiter ay nagulat ang kanyang ate nang makita ang asawa nito na naroroon din pala. Ayaw ni Lexie na makisawsaw kaya't mas pinili niyang manatili sa loob ng kotse at tanawin ang mga susunod na mangyayari. Tumayo si Nika at saka akmang lalapitan ng asawa nang pinigilan siya ng kanyang nobyo. Umakto tayong normal baby dahil nakakahiya kapag nalaman nilang kabit mo lang ako. Ani ng nobyo ni Nika sa kanya. Kaya't muling umulo ang babae tsaka nagtawag ng waiter upang humingi ng tubig sapagkat parang natuyo ang lalamunan niya sa matatalim na titig ng kanyang asawa. Tumayo na ang kamiting ni Leo na si Mr. Chua tsaka nagpaalam dahil tapos na ang napagkasunduan nila kaya't naiwan ng mag-isa si Leo sa upuan. Naglakad palapit si Leo sa kinauupuan ni Nika. Bukas o sa makalawa, asahan mong darating ang annulment paper sa bahay nyo. Pakipirmahan na lang kaagad dahil kung hindi pa, ay ipupull out ko ang lahat ng ininvest ko sa kumpanya nyo. Ayaw mo naman sigurong mangyari yun dahil hindi mo gustong maghirap. Hindi ba? Mahal kong asawa? Sarkastiko niyang sabi bago tumalima at dire-diretsyong lumabas. Rinig niya ang pagtawag sa kanya ni Nika ngunit hindi niya ito nililingon o pinakikinggan man lang. Tapos na ang panggagamit nito sa kanya at oras na para pagbayaran nito ang mga kalokohang pinaggagawa nito. Maging ang ama nito ay nais niyang sampahan ng kaso sa pangungulimbat nito ng pera sa kanilang isa pang kumpanya na ipinagkatiwala ng kanyang ama rito sapagkat nasa ibang bansa na ito upang asikasuhin ang iba pa nilang mga negosyo doon. Leo, okay ka lang ba? Kagatlabing tanong ni Lexie na tinanguan lang ng lalaki. Ako nang magmamaneho kaya't lumipat ka na ng pwesto. Anito, kaya't tumalima naman agad si Lexie at umupo sa katabing upuan. Tahimik lamang sila pareho habang nasa biyahe. Huminto ang kotse sa tapat ng isang magarang restaurant at gaya ng dati ay naiwan na naman sa loob ng sasakyan si Lexie. Senador ang kamiting ni Leo kaya't medyo natagalan ito dahil maraming detalye ang ibinibigay ng may tungkuling lalaki kay Leo. Mapamaliit o mapalaki man ang proyekto ay sinisigurong pulido upang hindi sila mapahiya sa mga tao. Thank you for your time, Mr. Sardenio. Sabay na tumayo ang dalawang lalaki tsaka nagkamay. Maraming salamat din po Mr. Senator sa pagtitiwala sa aming kumpanya. Magalang namang tugon ni Leo na ikinangiti ng lalaki. Naunang umalis ang senador habang si Leo naman ay nanatili pa ng ilang minuto bago tuluyang lumabas at pumasok ng kanyang sasakyan. Hinubad ni Leo ang suot niyang coat tsaka ipinatong sa balikat ng natutulog niyang sekretarya. Tahimik niya muna itong pinagmamasdan bago tuluyang paandarin ng kanyang sasakyan. Dumaan muna siya sa drive-thru at nag-order ng pagkain. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kanyang kondo dahil hindi niya nais na umuwi pa ng bahay na inuuwian ng salawahan niyang asawa. Hey, sleepyhead, wake up! Panggigising niya kay Lexie na agad namang nagising.
Sumama ka na muna sa akin sa loob dahil may in-order akong pagkain. Ani Leo tsaka bumaba at binitbit ang in-order niya sa McDo. Nagulat pa si Lexie nang makita ang coat na nasa kanyang balikat. Hindi niya mapigilang amuyin yon nang makalabas na ang boss niya. Ang bango! Nakangiting Anya. Kinatok ni Leo ang bintana ng sasakyan kung saan nakaupo si Lexie kaya't nabura ang ngiti nito sa labi. Tsaka dali-daling bumaba para sumunod sa kanyang boss na ang bilis-bilis maglakad. Umiinom ka ba? Kaliligo lamang ni Leo at tumutulo pa ang tubig sa maskulado nitong katawan. Gusto sanang sumagot agad ni Lexie kaso natuon na ang mga mata niya sa mabatong tiyan ng kanyang boss. Pwede mong hawakan kung natitempt ka. Ani Leo habang may nakausling ngisi sa kanyang labi. Natauhan naman si Lexie at agad na nag-iwas ng tingin. Pasensya na ho sir. Nahihiyang Anya. Gusto niya nang magpalamon sa sementong kanyang inaapakan sa sobrang kahihiyan. It's okay. Everyone admires me. Baliwalang anito. You're not answering my questions. Anito pa. Opo, umiinom po ako. Nakagat pa ni Lexie ang ibabang labi dahil kahit na pinigilan niyang mautal, ay nautal pa rin siya. Great! Pagkatapos nating kumain, samahan mo akong uminom. Tipid ang ngiting sambit pa ni Leo na tinanguan na lang ni Lexie. Bakit meal lang naman ang kinain nila? At matapos ngang kumain ay hinanda na ni Leo ang kanilang iinumin. Kumuha si Leo ng 2 Sunmig Light dahil hindi niya nais na malasing ang kanyang sekretarya sapagkat babiyahe pa ito pa uwi. Here, take it. Mas magandang iyon lang ang inumin mo dahil hindi naman niya nakakalasing. Inilapag ni Leo yung 2 bote ng Sunmig, tsaka niya binuksan ang kanyang unang bote ng beer. Gusto rin sana ni Lexie na mag-beer din ang siyang iinumin niya, ngunit mukhang walang plano ang boss niyang bigyan siya kaya't nilagok niya na lamang ang Sunmig na hindi man lang napapangiwi. Sanay kasi sa alak si Lexie dahil nung nasa Amerika siya, ay alak ang naging sandalan niya. Alak yan ah, hindi tubig. Natatawang po na ni Leo ngunit nag-okay sign lang sa kanyang dalaga. Dahil patuloy ito sa paglagok. Bakit nga pala basta ka nalang umalis? At ni magpaalam sa akin na boss mo hindi ka nagpaalam. Through email mo pa talaga ginawang resignation letter mo. Nasamid si Lexie sa itinanong sa kanya ni Leo. Iniwasan niyang usapin na yon kaya't pinilit niyang ilihis ngunit makulit si Leo at gusto nitong malaman ang kanyang dahilan. Huminga ng malalim si Lexie bago tignan sa mga mata ang boss niya. Dahil sa lalaki. Paninimula niya na hindi naman kinumentuhan ni Leo, kaya't nagpatuloy siya. Kinasal na siya kaya't upang makalimot, mas pinili ko nilang umalis. Hanggang sa yun, nangyari ngang hindi ko inaasahang mangyari kay mommy, kaya't bumalik ako kahit na ayoko na sana. Ibinaba ni Lexie ang unang bote na naubos niya, tsaka kinuha ang isa pang bote at agad na tinungga. Akala ko nga hindi ko na siya gusto eh. Akala ko, tuluyan ko na siyang nalimot pero mali pala ako. Dahil kahit na mali, nagpapatuloy pa rin pala ang puso ko sa pagpintig para sa kanya. Baka sa labi ni Lexie ang pamimeke sa kanyang ngiti na pansin naman ni Leo. Mali ang magmahal ka ng taong nakatali na. Dalaga ka kaya't huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. Wala kayong pag-asa kaya't itigil mo ng maling pag-ibig na para sa lalaking sinasabi mo. Ani Leo bago nito laklakin ang 2 bote. Mapait na napangiti si Lexie, kasabay ng kanyang luha na agad naman niyang pinawi. Pahingi nga, bitin eh. Mabilis niyang sabi matapos kunin ang 1 bote ng beer dahil naubos niya na ang kanyang iniinom na Sunmig. Hinayaan na lamang siya ni Leo. Nagkwentuhan pa sila hanggang sa hindi na malayang naubos na nilang 10 bote ng beer na inilabas ni Leo. Nagpaalam lang saglit si Leo na iihi ito. Habang si Lexie ay panayang ngata ng pulutang manok na natira kanina. Init na init si Lexie kaya't hinubad niya ang suot na dress. Kaya naman tanging tube at cycling na lang natira niyang saplot. Nakadama na rin siya ng pamumuno ng kanyang pantog. Kaya't kahit na para nang umiikot ang paligid niya, ay pinilit niya pa rin pumunta ng banyo na nagawa niya naman. Matapos umihi ay naghugas ng kamay si Lexie. Tsaka tinahak ang shower room upang maligo. Dahil labis ang init na nadarama ng kanyang katawan. Binuksan niya ang shower na ikinitili niya dahil cold ang napindot niya, imbis na warm. What the? Are you insane?
Bulalas ni Leo nang maabutan ng panginginig ng dalaga sa kanyang banyo. May tumawag kasi sa kanya, kaya't sinagot niya muna yon at nang matapos ay binalikan niya sa verandang dalaga. Ngunit wala na ito. Gusto kong maligo kasi naiinitan ako. Lasing na talaga si Lexie dahil maging ang pananalita nito ay hindi na maintindihan. Ngunit yung maliligo ay naintindihan naman ni Leo. Napabuntong hiningang lalaki tsaka pinindot ang warm water. Kumuha siya ng kanyang shower gel tsaka inumpisahang sabunin ng lasing na babae. Kumuha rin siya ng shampoo at nilagyan ng mahabang buhok nito. Panay lamang ang lunok ni Leo habang ang kanyang mga mata ay naaaligaga. Sa paglilikot ni Lexie ay nasagi niya ang gitnang bahagi ni Leo. Kaya't agad yung nabuhay, bagay na pinipigilan sanang mangyari ni Leo. Damn it, don't you dare touch her again, woman. Or else, hindi ka makakalakad ng isang buwan. Banta niyang sabi kaya tiningala siya ng lasing na si Lexie. Nakatatapos niya lamang banlawan. Kinagat nito ang labi niya, tsaka nito hinaplos ang kanyang pisngi na muling nagpaluno kay Leo. Lexie, stop! Pigil niya ngunit hindi siya pinapakinggan ni Lexie at inabot na nga nito ang kanyang labi. I'm so in love with you, Leo. Tumulo ang luha ni Lexie nang sabihin niya yon sa pagitan ng kanilang mga labi. Nagulat si Leo ngunit hindi niya na nagawang rumiak dahil pinaloob na ni Lexie ang kanyang mga palad sa pribadong parte ni Leo. Luluhod sanang dalaga na mariing pinigilan ni Leo dahil hindi niya nais na gawin ito ang pinaplano. Sa 3 dekada ni Leo na nabubuhay sa mundo, ni minsan hindi niya naranasan ang makamundong gawain kaya't labi siyang nadadarang sa mainit na halik na kanilang pinagsasaluhan ng kanyang sekretarya. Hindi siya lasing dahil mataas ang tolerance ni Leo sa alak. Isinandal ni Leo ang dalaga sa salaming pader tsaka mas pinalalim ang kanilang halik. Ano man ang kahinatnan ng kanilang gagawin ay handang panagutan ni Leo basta't mailabas niya lamang ang nagsusumidhi niyang kagustuhan na mapagbigyan ng kanyang sekretarya. Gigil na sinira ni Leo ang tube ni Lexie. Bumaba na rin ang kanyang halik sa leeg nito. Napapasabunot na lang si Lexie sa buhok ni Leo. Ito pa lamang ang una niyang karanasan kaya't nangangapa pa siya. Ngunit dahil sa mal-ekspertong galawan ni Leo, ay nakakasunod siya sa mga nais nitong ipagawa sa kanya. Pikit matang tiniis ni Lexie ang sakit. Masuyo siyang hinalikan ni Leo bago ito tuluyang umindayog. Inabot na sila ng madaling araw bago nila ipasyang tumigil na. Napangiti si Leo nang humiga siya sa tabi ni Lexie. Hinawi niya ang buhok na tumatabing sa maganda nitong mukha, tsaka iyon pinakatitigan. Kung sana, ikaw na lang ang inarrange sa akin, baka nakadalawa na tayong supling. Ani Leo habang hinahaplos sa mukha ni Lexie. I'm starting to like you too. Pag-amin pa ni Leo. Noon pa nakuha ni Lexie ang atensyon niya ngunit nawala lamang nang basta na lamang itong umalis at ngayon nga ay muling nabuhay na naman ang umusbong niyang pagtingin noon para sa dalaga. Inihilig ni Leo ang ulo ni Lexie sa kanyang braso. Tsaka siya yumakap din dito at ipinasya na rin na matulog. Sa mansyon naman ng mga Velasco ay nagngingit-ngit sa galit ang senyor dahil hindi matutuloy ang usapan nila ng kanyang kaibigan. Tumanggi na kasi si Luke at sinasabi nitong may iba umano itong pakakasalan. Hindi ito maaari. Gigil niyang sambit bago tunggain ang alak na kanyang hawak. Kinabukasan ay matinis na boses ni Nika ang nagpagising sa senyor. Tanging mga katulong lamang nagbabantay at tumatao sa burol habang ang senyor ay tanghalin at lahat ngunit tulog pa rin. Nakailang alak rin kasi ito kagabi. Oras na ng libing ni Ma'am pero tulog pa rin kayo? Nakapamewang na sermon ni Nika sa ama, kaya't bumangon na ito. Gusto sanang sabihin ni Nika ang nangyayari sa kanila ng kanyang asawa ngunit magagalit lamang sa kanya ang kanyang ama. Kaya't inilihim niya na lamang at siya na lamang ang re-resolba ng problemang kanyang ginawa. Nagtanghalian muna ang mag-ama bago ipasyang lumarga na dahil naghihintay na sa kanila ang mga nakidalo sa libing. Tinanghali naman ang gising si Lexie kaya't nang maalalang libing ng ina ay agad siyang bumangon. Ngunit agad rin siyang napahiga dahil sa pananakit ng kanyang rosas. Ang sakit naman, tinalo ko pa yung binomba. Ngiwing niya habang pinipilit na tumayo dahil hindi maaaring wala siya sa mismong araw ng libing ng kanyang ina.
Iika ay kang lumabas ng kwarto si Lexie at naabutan niyang nagluluto si Leo sa kusina. Leo, tawag niya rito kaya't lumingon ito sa kanya. Bakit tumayo ka na? Mahiga ka na muna at dadalhan na lang kita ng pagkain. Bakas ang pag-aalala ni Leo para kay Lexie ngunit hindi siya pinakinggan ng dalaga. Hindi ako pwedeng mahiga lang, Leo. Ngayon ang libing ni Mami at kailangan naroroon ako. Anya, pero masakit ang ano mo, di ba? Makakaya mo ba? Nag-aalala pa ring sambit ni Leo. Oo, kayang-kaya ko to. Pain reliever lang ang katapat nito eh. Kaya makikisuyo sana ako. Agad namang tumalima si Leo at naghalungkat sa kanyang medicine kit, tsaka kumuha ng pain reliever. Hindi niya muna yun pinainom sa dalaga dahil hindi pa ito kumakain. Kumain na muna tayo bago ka uminom ng gamot. Pahayag ni Leo na sinang-ayun na naman agad ni Lexie. I didn't expect that. You were so wild. Ani Leo nang matapos silang kumain na nagpasamid kay Lexie. Namula rin siya nang ikinangiti naman ni Leo. Pinapaalala ko lang, baka kasi nakalimutan mo. Ani pa nito habang may nakakalokong ngiti sa mga labi. Wala naman akong maalala. Matapat na sambit ni Lexie habang nakayuko. Then, let's do it again next time. Kapag hindi ka nalasing para hindi mo naman makakalimutan. Biglang nasinok si Lexie sa mga tinura ni Leo. Inabutan naman siya nito ng tubig na agad niyang ininom. May in-order na rin pala akong damit mo dahil yung ginamit mo kagabi. Hindi mo na mapapakinabangan. Dahil kagaya nga ng sinabi ko na, masyado kang nagpaka-wild na humantong nga sa pagkasira ng saplot mo. Ani Leo kahit na ang totoo ay siya itong naging wild sa kanila ni Lexie. Nahihiya lamang siyang aminin. Sunod-sunod na lamang na nilunok ni Lexie ang kanyang laway, tsaka muling uminom ng tubig dahil labi siyang nagugulantang sa mga pinagsasasabi ni Leo. Natapos na nila ang kanilang pagkain, kaya't naligo na sila at naghanda para sa pag-alis. Nakaalalay lamang si Leo sa nahihirapang dalaga. Hindi lumapit sina Leo at Lexie sa mismong pinaglilibingan. Pumuwesto sila sa may kalayuan at nakontento na lamang na pagmasdan ng pagtabo ng lupa sa kabaong ng namayapa. Mahal na mahal po kita, Mami. Pumatak ang luha ni Lexie nang tuluyang matapos ang pagtatabon. Niyakap siya ni Leo mula sa likod. Nang isa-isa nang nagsisialisan ng mga nakilibing, ay umiskapo na rin ang dalawa. Dito nyo na lang po ako ibaba, Sir Leo. Na kayo kung itinuro ni Lexie ang apartment na kanyang tinutuluyan. Huminto naman agad si Leo. Inakala ni Lexie na aalis na ito ngunit nagkamali siya dahil sumama ito sa kanya hanggang sa loob ng kanyang apartment. May kailangan pa po ba kayo? Hindi mo naman kailangang maging formal sa akin kapag tayong dalawa lang. Isa pa, may nangyari na sa atin, kaya't huwag kang umakto na parang wala lang. Seryoso si Leo. Huwag ka na munang pumasok ngayon dahil hindi mo pa kayang magagalaw. Bukas susunduin kita rito ng mga 7:00. Ani pa ni Leo bago siya nito yukuin at gawaran ng mabilisang halik sa labi. Natulala naman si Lexie sa ginawa ni Leo. Ni hindi niya namalayan ang tuluyang pag-alis nito. Natauhan lamang siya nang marinig ang papalayong sasakyan ng kanyang boss. Sorry po sa nagawa ko. Napahilamos si Lexie dahil kinikilig siya. Naghahalo ang takot at saya sa kanyang puso. Takot dahil kasalanan ng kanyang ginagawa. Saya dahil sa wakas ay mukhang masusuklian na ang matagal niya ng damdamin para sa kanyang boss. Hindi dumiretso sa kondo si Leo kung hindi sa kaibigan niyang abogado na pinagkatiwalaan niyang kanyang mga plano. Oh, balita. Ayun agad ang bungad niya sa kaibigan nang pumasok siya sa opisina nito. Ngumiti naman ang lalaki tsaka ibinigay ang isang envelope sa kanya. Binuksan niya yun at nakita ang annulment papers na pinapagawa niya. Kailangan, mapapirma mo agad si Nika dyan dahil okay na mga inireklamo mo para sa kanya. Mabilis lamang na mapapawalang bisa ang kasal niyo. Lalo pat nalaman ko sa tauhang binayaran mo na nagdadalang tao na pala ito. Napangisi si Leo sa sinabi ng attorney kaibigan. Magaling kang talaga. Salamat, men. Maaasahan ka sa lahat ng bagay. Tumangwang attorney tsaka tinapik sa balikat si Leo. That's what friends are for, diba? Pabirong anito at tinawanan naman ng tipid. Makakalaya na rin ako sa wakas. Totoo talagang kasabihang everything you've done, good or bad, has a price.
Ani Leo na sinang-ayunan naman ng attorney. Nagpaalam na si Leo bitbit ang mga katibayan na isasampal niya sa mukha ni Nika kung sakaling tumanggi itong pumirma sa annulment papers nila. Love! Maluhaluhang bulalas ni Nika nang mapagbuksan si Leo. Akma sana siyang yayakap sa asawa ngunit hinawi siya nito tsaka nilagpasan. Sumunod naman si Nika kay Leo na patungong salas. Sign this. Malamig na turan ni Leo nang ibigay kay Nika ang envelope. Takang binuksan ni Nika ang envelope, tsaka kinuhang laman na nagpabilog ng kanyang mga mata. No! I won't sign it, Leo. It was only a mistake. One mistake lang para maghiwalay tayo. Come on! Let's fix this, love. It was just a misunderstanding. Aabutin sana ni Nika ang palad ng asawa ngunit sinamaan siya nito ng tingin, kaya't napaatras siya. Pabagsak namang inilatag ni Leong naipon niyang ebidensya ng mga kataksilang pinaggagawa nito. Nasapo ni Nika ang bibig nang makita ang kanyang mga litrato, kasamang iba't ibang lalaki sa ibabaw ng kama. Ang iba'y kahalikan niya ngunit ang mas nakakagulantang ay ang obigay ni result niya. No! This can't be! No! Hysterical na anito habang patuloy na umiiling. Kinuha ni Leo ang ballpen na nasa kanyang bulsa. Tsaka iyon inilagay sa palad ni Nika. Sign it, bago pa maubos ang pasensya ko. Isang tawag ko lang sa tao ko, Nika. Magiging viral ang mga malalaswang video nyo ng mga lalaki mo. Bakas talagang labis na galit ni Leo. Hindi dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa ngunit dahil sa pagmamatigas nitong pirmahan ng annulment papers nila. Sign it, Nika! Napasigaw na siya kaya tinanggap na ni Nika ang ballpen sa labis na takot kay Leo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipirmahan ng papel. Tumulo ang kanyang luha nang matapos niya na ang pagpirma. Now, we're officially done. Huwag ka mag-alala dahil hindi naman kita ipakukulong. Hindi naman ako ganun kasama para idamay ang batang dinadala mo. Ngunit ang ama mo, mabubulok sa bilangguan. At kapag nalaman kong nakialam ka sa kaso na isasampa ko, mapipilitan akong pabulukin ka rin sa bilangguan. Madiin ang bawat letrang binibitawan ni Leo. Walang ibang ginawa si Nika kung hindi ang umiyak na lamang. Kinuha ni Leo yung annulment papers tsaka walang imik na nilisan ng bahay na dati, minsan niyang inuuwian. Adyos! Muli niyang sabi bago pumasok sa loob ng kanyang sasakyan upang bumalik sa kaibigan nang sa ganun ay maipasa na nito sa nakakataas nang maaprubahan na. Alauna nang matapos ni Leo ang lahat ng kailangan niyang gawin upang mapawalang bisa ang kasal nila ni Nika. Gusto niya sanang puntahan si Lexi ngunit iniisip niya na lamang na baka nagpapahinga ito. Kaya't pumasok na lamang siya sa kanyang kumpanya at nagpa-deliver na lamang ng pagkain. Pinadalhan niya rin ng pagkain si Lexi at nag-iwan rin siya ng mensahe sa dalaga na magpagaling ito. Inumpisahan na ni Leo na libangin ang sarili upang hindi na muna maisip ang kanyang sekretarya. Nagtagumpay naman siya ngunit kapag wala na siyang ginagawa, ay bigla na lamang sasagi sa kanyang isipan ng dalaga. Nangiti si Leo habang napapailing. Nasasabik kasi siyang muling masilayan ng maganda't maamong mukha ni Lexi. Kinuha niya ang kanyang cellphone tsaka tinignan ng isang kuha niya sa natutulog niyang sekretarya. I think I'm in love with you too. Anya habang matamang nakatitig sa cellphone niya nang bigla yung mag-ring. Ang senador ang tumatawag. Kaya't agad niya yung sinagot. Napabuntong hininga si Leo nang matapos ang tawag. Nais na kasing simulan agad nila ang ipapagawa nito sa kanya. Samantalang ang usapan ay sa susunod na buwan pa. Tumayo na lamang si Leo upang puntahan ang kanyang mga engineer. Nagtataka pa ang kanyang mga empleyado nang makita siyang dumayo pa sa unit ng mga ito. Gayong iniisip ng mga itong may sekretary na ang kanilang CEO. Gusto ng senador na gawin na natin ang project na ibinigay niya sa atin. Kaya naman kung maaari ay tapusin nyo na ang mga kailangan nyong tapusin. Dahil bukas mismo, sisimulan na natin ang project with that long road na gusto ng mga senador. Ani Leo sa kanyang mga engineer na nagsitanguan naman agad. Muling bumalik sa opisina si Leo at dahil mag-aalas 5 na ay nag-out na siya. Dahil tapos naman na siya sa lahat ng kailangan niyang gawin ngayong umaga. Dumaan muna sa isang flower shop si Leo upang ibili ng bulaklak si Lexi. Nag-take out na rin siya ng makakain nila with matching pa wine pa. Hi! Malawak ang kanyang ngiti nang pagbuksan siya ni Lexi.
Hello. Nahihiya namang bati nito sa kanya. Ibinigay ni Leo ang bulaklak na alanganin namang tinanggap ni Lexie. Peace offering ba to kasi nakokonsensya ka sa pangwawarak mo sa akin? Inosenteng tanong ni Lexie na ikinatawa ni Leo. Pwede rin, pero mas lamang ang dahilan na gusto kitang bigyan ng bulaklak as a woman who has an admirer. Kinindatan ni Leo si Lexie na nagpupula naman sa pisngi nito. So, admirer kita? Kagat ni Lexie ang ibaba niyang labi nang tanongin niya yon. Yes, walang pag-aalinlangang tugon nito. Pero hindi naman pwede dahil kasal ka na. I know, pero malapit naman ang mapawalang bisa. Ha? Gulat ang rumehistro sa inosenteng mukha ni Lexie. Nag-file na ako ng annulment papers because of your sister's sins. Sobra-sobra ng panlulokong ginagawa niya sa akin na hindi ko naman dinibdib. Dahil wala namang pag-ibig sa pagitan namin. Pure business ang rason kaya kami kinasal. At ngayon nga, tatapusin ko na yan dahil gusto kong pakasalan naman ang babaeng totoong gusto ko. Lumapit si Leo kay Lexie, tsaka nito hinapit sa bewang ang dalaga. At walang ano-anong hinuli ang nakaawang nitong labi. I'm planning to be your husband soon. Ani Leo na maghiwalay ang kanilang mga labi. Hindi nakaimik si Lexie. Pakiramdam niya'y nasa alapaap siya. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Tumigil na si Leo nang madama ang pagkabuhay ng kanyang sundalo. Gusto pa sana kitang halikan kaso natatakot akong maangkin ka. Ayokong mas lalo kang masaktan kaya't titiisin ko na lang muna ang kagustuhan kong muling pasukin ka. Sa ngayon, kumain na muna tayo. Hinila na ni Leo ang kamay ng dalagang nagmistulang hinog na kamatis na naman. Pinaupo niya na lamang si Lexie habang siya ay isinasalin sa mga mangkok ang kanyang mga pinamili. Binuksan niya rin ang wine kaya nagmistulang dinner date ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Leo, tayo na ba? Nilunok ni Lexie ang hiyang nararamdaman niya. Nais niya kasing magkaroon ng linaw ang mga nangyayari sa kanila ni Leo. Ngumiti ang lalaki tsaka lumapit sa kanya. Mula nang isuko mong sarili mo sa akin, ay naging pag-aari mo na ako. At ganun ka rin sa akin. I love you too. Hindi na ni Leo hinintay ang I love you ni Lexie, kaya't napangiti sa kanya ang dalaga. Bumaba ang tingin ni Leo sa mapupulang labi ni Lexie. Napalunok siya dahil naaakit na naman siya ng masarap at malambot na labi ng dalaga. Okay na ako Leo. Hindi na masakit yung anumang iniisip mo hanggang sa ngayon. Ani Lexie kahit na ang totoo ay medyo nananakit pa ang pribado niyang parte. Lumawak ang ngiti ni Leo at para itong uhaw na sinabasib siya ng halik. Binuhat ni Leo si Lexie at mabilis na dinala sa kama nang hindi man lang naghihiwalay ang kanilang mga labi. Mapusok man ngunit naroroon naman ang pag-iingat. Muling nag-isang kanilang nagbabagang katawan. Ipinasya ni Leo na tumatlo lamang upang makapagpahinga na sila ni Lexie dahil may kailangan pa siyang asikasuhin bukas. 2 months lang kasi ang palugit sa kanila at hindi nais ni Leo na mapahiya. Kaya naman kahit na madilim pa sa labas, ay bumangon na siya at naghanda ng kanilang almusal. Ginising niya si Lexie upang sabay na silang makakain. Huwag ka na munang pumasok dahil pupunta kami ng mga engineer ko sa site. Mainit doon at mababagot ka lamang. Kaya't dumito ka na lang. Uuwi na lamang ako mamayang tanghali at magdadala ng pagkain. Kaya't wag mo nang paguri ng sarili mo sa paghahanda. Bumawi ka na lang sa akin ng mga lutong bahay kapag mag-asawa na tayo. Dinampian ng halik ni Leo ang noon ni Lexie. Bye my Lexie. Humabol pa ng halik si Leo bago tuluyang umalis. Halos magwala naman ang puso ni Lexie sa labis na kaligayahan. Ngayon ay nabigyan na ng katuparan ng matagal na niyang inaasam-asam. Hindi na siya natatakot dahil pinoproseso ng annulment ng ate niya at ni Leo. Wala nang magiging hadlang sa kanilang dalawa. Nasa ganoong isipin si Lexie nang may kumatok sa pinto, kaya't agad niya yung binuksan. Bruha, narito ka na pala sa Pilipinas tapos hindi ka man lang nagsasabi. Ang kaibigan ni Lexie na si Neri ang kanyang panauhin. May kalakihan ng tiyan nito nang dambahin siya ng yakap. Buwisit ka, naiinis ako sa'yo. Napaluha ito at ganun din siya. I'm sorry. Tangi niyang nasabi ngunit pinalo lamang siya ng kaibigan sa braso. Matitiis ba naman kita? Pasalamat ka talaga, mahal kitang Bruhilda ka.
Dahil kung hindi, nako, kinalimutan na rin kita kagaya ng ginawa mo sa akin. Bakas na bakas ang labis na pagtatampo ni Neri para sa kaibigan. Kaya't hiyang-hiya si Lexie. Tumahan ka na. Hindi naman ako galit eh. Nagtatampo man ako ngunit kailanman hindi ako magagalit sa'yo. Pinunasan ni Neri ang mga luha ni Lexie. Ikakasal na ako sa makalawa at ikaw ang gusto kong maid of honor. Nakangiting wika pa nito na ikinatango at ngiti ni Lexie. Inakay ni Lexie ang buntis na kaibigan upang maupo sa sofa. So, kamusta ka na? Grabe, ang ganda-ganda mo na. Blooming ka rin kaya natitiyak kung may dahilan yan. Sino ba? Kakilala ko ba? Sunod-sunod na usisa ni Neri kaya't inawat siya ng kaibigan. Isa-isa lang, mahina ang kalaban. So, sino nga ba? Atat na tanong pa ni Neri. Si Leo. Pag-amin niya na nagpangiwi sa kaibigan. Be naman, ba't ka pumayag na maging kabit? Smiyo naman ganda-ganda mo pero mas pinili mong sumabit sa may asawa na. Ang masakla pa, kapatid mo pang kinalaban mo. Nasa tamang pag-iisip ka pa ba, be? Baka wala na, alika na't nang masamahan kita sa psychiatrist at maagapan yung sakit mo. Ani Neri sa nagpapanik na paraan. Kumalma ka nga, Neri. Agad na sabi ni Lexie sa kaibigang over kung makareact. Pinoproseso ng annulment nila Leo at ate. Marami kasing kalokohang ginawa ang ate ko sa pagsasama nila ni Leo. Buntis din to ngayon ngunit hindi si Leo ang ama. Tsaka kaya lang naman sila kinasal dahil yun sa gusto ng mga magulang nila. Walang pagmamahal sa pagitan nilang dalawa, Neri. Kaya hindi mo naman kailangang mag-hysterical. Mahinahong paliwanag ni Lexie. Ganon? Tangi nitong nasabi. So, anong status nyo? Tanong na lang nito. In a relationship. Proud na saad ni Lexie. May nangyari na sa amin at pinapanalangin ko na may mabuo na kami. Napangiwi naman si Neri sa mga tinuran ng kaibigan ngunit masaya naman siya para dito. Sadyang nagulat lamang siya dahil bilang babae ay hindi niya nanaisin na mapariwara ang itinuturing niya ng kapatid. Nagkwentuhan pa sila ng mga isang oras hanggang sa ayain na si Neri ng kanyang fiancé na umuwi na dahil may trabaho pa ito. Nag-half day lamang kasi ang asawa ni Neri sa trabaho para masamahan ito ang asawa. Kapag hindi ka dumating sa araw ng kasal ko, Lexie naku sinasabi ko sa'yo. Banta pa ni Neri habang nakasakay na ito sa kotse. Natawa naman si Lexie sa kaibigan. Pangako pupunta ako kaya tumahimik ka na dyan buntis. Anya na nagpangiti na kay Neri. Nagpaalam na mga ito sa kanya at pumasok lamang siya nang tuluyang mawala ang mga ito. 10:00 pa lang naman kaya may oras pa siyang maligot maglinis. Sumapit ang 12:30 nang dumating na si Leo. Bit-bit ang kanilang pagkain na tinake out niya sa isang restaurant na nadaanan niya. Napakaaliwalas ng mukha mo ngayon May magandang nangyari ba? Or ako ang dahilan? Ani Leo nang maihanda niya ng pagkain nila. Isa ka na doon, pero mas naging masaya ako dahil pinuntahan ako ng matalik kong kaibigan na si Neri. Dati rin siyang architect mo pero nag-resign ata nung nalaman niyang buntis na siya. Paninimula niya na tinangutanguan na lang ni Leo dahil naalala niyang tinutukoy nitong kaibigan. Ikakasal na siya sa ikalawa at ako umano ang maid of honor niya. Masaya pang pagbabalita ni Lexie habang puno ang kanyang bibig ng pagkain. Napangiti na lamang si Leo sa nakikitang kakyutan ni Lexie. Gusto mo rin bang ikasal? Bigla ang tanong ni Leo nang matapos na silang kumain. Kahit naman sinong babae gustong maikasal sa lalaking mahal na mahal nila. Kahit sa sitwasyon natin ay handa akong maghintay. Kahit na gaano pa katagal yan dahil alam kong hindi madali ang pagbibigay ng desisyon sa annulment papers. Matapat niyang sagot na nagpangiti kay Leo. Hindi naman yun magiging matagal dahil maraming ebidensya. Sa tansya ko nga ay matagal ng 3 o 2 buwan. Ngumiti lamang si Lexie at maya-maya pa ay nagpaalam na sa kanya si Leo dahil mag-aalauna na. Nililibang na lamang ni Lexie ang sarili sa panonood ng Korean drama sa kanyang cellphone at hindi niya nga namalayang madilim na pala sa labas. Maghahanda na sana si Lexie ng panggabihan nila ni Leo nang dumating itong may dala na namang pagkain. Hinalikan siya ni Leo sa labi pagkatapos ay kinuha niya ang dala nito upang initin habang si Leo naman ay nagpaalam saglit upang maglinis ng katawan dahil maalikabok ito at may mga dumi pa sa damit dahil tumulong si Leo sa kanyang mga trabahador upang mas mapadali ang trabaho.
Naging mabilis ang paglipas ng mga araw hanggang sa lumagpas na ang araw na dapat dadatnan si Lexie. Natuwa siya sa isiping baka may laman ng tiyan niya dahil wala silang palya ni Leo sa pag-iisa tuwing gabi o kapag wala itong trabaho. Mahal, gusto ko ng pakwan. Padilim na nang umuwi si Leo. Bigla siyang naglaway sa pakwan kaya mas lalong sumidhi ang pag-akala niyang buntis na siya. Pakwan? Bakit? Naglilihi ka na ba? Lumapit sa kanya si Lea at humalik sa pisngi. Nagkibit-balikat si Lexie. Alika, bumili tayo ng cravings mo. At saka dumaan na rin tayo sa ospital para malaman natin kung buntis ka na nga bang talaga. Mababakas ang excitement sa tono at mukha ni Leo. Kaya't natuwa rin si Lexie at agad na sumunod sa sinabi ng asawa. Pagkabili nga nila ng isang buong pakwan ay dumiretso na sila sa Ubigayni. Pauwi na sana ang doktora ngunit dahil si Leo ang kaharap nito, ay agad nitong ipinagpaliban ng pag-uwi upang mapaglingkuran ng mga ito. Positive! Congratulations, Mr. and Mrs. Cerdeño! Nakangiting wika ng babaeng doktora. Napasuntok naman sa hangin si Leo at napapasigaw pa sa labis na tuwa. Pinupog niya ng halik si Lexie at doon din mismo ay inaya niyang magpakasal ang babaeng mahal niya dahil natanggap niya ng approval ng korte. Malaya na silang magpakasal ni Lexie. Oo Leo, handang-handa na ako noon pa man na maging asawa mo. Madamdaming pagtanggap ni Lexie sa alok ng kanyang nobyo na nakaluhod sa kanyang harapan. Napapangiti naman sa kanila ang doktora na kinukuhanan sila ng video through live. At dahil isang kilalang tao si Leo ay marami ang bumati habang ang iba'y nagtataka. Kumalat ang proposal ni Leo kay Lexie at nakarating nga yun sa ama ni Leo. Ngayon ko nalang ulit nakita ang totoong ngiti ng anak ko. Anang ama ni Leo habang pinanonood ng paulit-ulit ang video ng kanyang uniko iho. Ipinag-utos ng Ginoo ang pagbabalik niya ng Pilipinas upang matulungan ang kanyang anak. May mata siyang nakabantay sa bawat kilos ng anak, kaya't alam niya rin ang nangyari sa pagitan nila ng ex-wife nito. Inggit naman ang makikita sa mukha ni Nika habang pinagmamasdan ng masaya niyang kapatid at ang dati niyang asawa. Nawala na ang lahat-lahat sa kanila ngunit hindi naman siya naghihirap ng sobra dahil may kaya naman ang nobyo niya na ama ng kanyang dinadala. Mabilis naman niyang itinigil ang panunood ng makitang paparating na nobyo. Seloso ito at ayaw na ayaw nitong nalalaman na inaalam niya pa ang buhay ng dati niyang asawa. Mahal niya naman ang nobyo ngunit mas mahal niya ang pera at hindi nito maibibigay ang lahat ng luho niya. Ngunit dahil wala na siyang ibang matatakbuhan ay nagstay na lamang siya sa piling ng nobyo. Ang senyor naman ay nasa bilangguan na dahil sa patong-patong nitong kaso na isinampa ni Leo. Maging ang mga empleyado ng senyor ay nagrereklamo din sa labis na baba ng pasahod at sobrang late pa ito. Taon-taong ipinapangako ang 13th month na hindi naman nangyayari. Sumapit na nga ang kasal ng kaibigan ni Lexie. Inihatid lamang siya ng kanyang fiancé sa simbahan dahil may kailangan pa talaga itong tapusin. Minabadali na kasi ni Leo ang project nila with the senators para maasikaso niya ang kasal nila ni Lexie. Naiintindihan naman yun ni Lexie at natutuwa pa nga siya dahil kahit na sobrang busy nito sa trabaho, ay hindi pa siya nito nakakalimutang paglaanan ng oras. Idiniklara na ng pari na ganap ng mag-asawang 2 taong nagmamahalan hanggang sa magdaho pa mga labi nito. Naunang pumalakpak si Lexie at isinigaw ang "Congratulations buntis!" Kaya nagtawanan ng mga bisita. Sa reception ay hindi nakisali sa pagsalo ng bulaklak si Lexie dahil wala naman ang kanyang fiancé. Ngunit kahit na hindi siya pumila ay kusang bumagsak sa kanyang mga tuhod ang bulaklak ng bride. Nahihiyang tumayo si Lexie at lumapit sa kaibigan. "Bruha ka? Hindi na nga ako nakisali pero bakit sa akin pa rin napunta to?" Mahinang usal ni Lexie na ikinahigik-hik ni Neri. "It was meant to be yours, Bruha, dahil ikaw nang susunod na ikakasal." Iiling-iling na lang si Lexie at pagkatapos nga ay ang garter naman ang itinapon ng groom. Nanlalaki na lamang ang mga mata ni Lexie nang tumalon si Leo para makuhang garter. May bahid pa ito ng semento ngunit hindi man lang yun nakabawas sa kagwapuhan nito. Napapalakpak ng husto si Neri dahil talagang destiny ang kanyang kaibigan at ang dating boss nila. Andyan ang soon to be groom mo, be!" Ani Neri sa mismong tenga ni Lexie. Napangiti na lamang si Lexie nang lumapit sa kanya si Leo at pinaupo siya nito.
Saka ipinasok sa kanyang binti ang garter. Our next groom and bride, Mr. Leo Sardeño and Miss Lexie Costanya. Sigaw ni Neri kaya't nagpalakpakan ang mga dumalo. Kiss! Kiss! Dagdag na sigaw pa ni Neri kaya't nahihiyang tumayo si Lexie. Tsaka nagpahalik ng smack lang sa kanyang fiancé. Oy! Smack lang! Biti naman! Ani pa ni Neri kaya pinandilatan na siya ni Lexie na ikinahalakhak na lamang nito. Magpapaalam na pala kami Neri dahil may check-up ako ngayon. Medyo nilakasan ni Lexie ang pagpapaalam sa kaibigan dahil may kalakasan ng tugtog. O sige, basta't balitaan mo ako kung kailan ang kasal nyo ha? Anito na tinanguan na lamang ni Lexie. Are you okay honey? You look tired. Malambing na tanong ni Leo kay Lexie nang makapasok sila sa kanilang sasakyan. Di naman niya rin ang noon nito pagkatapos ay hinaplos sa pisngi. Okay naman Han, medyo nahihilo lang. Tipid ang ngiting tugon niya na hindi naman pinaniwalaan ni Leo dahil namumutla ito at namamawis ng butil-butil. You don't look okay Han? Alalang saad pa ni Leo na inilingan ni Lexie. Ayos lang talaga ako Han, siguro parte lang talaga to ng pagbubuntis. Naniwala naman si Leo kaya pinaandar niya na ang kotse. Tsaka dumiretso sa ospital dahil ito ang ikalawang beses nilang dapat na magpapacheck up para maturukan si Lexie ng anti-tetano at vitamins na rin. Medyo mababa ang matris mo misis, kaya kailangan mong magdoble ingat para hindi mawala ang baby nyo. Payo lang na huwag ka na rin magpapagod at magpapastress dahil maaaring mag-cause yun ang pagkapahamak ni baby. Saan ng doktora kaya't nakadaman ng pagkabahala ang mag-asawa. But don't worry dahil malakas naman ang kapit ni baby. Paniniguro pa nito kaya't napanatag na ang dalawa. Natapos ang check-up ni Lexie na naging sobra ang pag-iingat at pag-alalay sa kanya ni Leo. Sa mansyon na nila Leo sila tumutuloy at saktong pag-uwi nila ay naabutan nilang ama ni Leo na malaki ang pagkakangiti sa kanila. Dad? Tanging lumabas sa bibig ni Leo kaya't natawa ang kanyang ama. Yes, the one and the only. Ani ng ama ni Leo tsaka lumapit kay Lexie. It was nice to meet you, Iya. Bumaba ang tingin ng Ginoo patungo sa tiyan ni Lexie. And also to you, little one. Marahang hinaplos nito ang tiyan ni Lexie at nang maramdaman ang pagpintig ng pulso nito ay natuwa siya ng husto. Pumasok na muna tayo sa loob. Si Leo ang nagsalita na sinunod naman ni Lexie at ng kanyang ama. Pinadiretso ni Leo ang kanyang fiancé sa kanilang silid dahil nais niyang makausap ng sarili na ng ama. Alam kong iniisipan mo ko ng hindi maganda anak, ngunit maniwala kang masaya ako para sa'yo. Kung hindi ko pa nga napanood sa video ang pagpropose mo, hindi ko malalaman ang mga kaganapan. Anito, kahit na ang totoo ay updated siya sa lahat ng kilos ng kanyang anak. So, kailan mo pala planong ganapin ang kasal nyo? Usyoso pa ng ama niya. Bukas. Tipid niyang tugon na ikinatango-tango ng kanyang ama. Ako nang bahala sa pag-asikaso ng kasal nyo. Asikasuhin at alagaan mo na lamang ang mapapangasawa mo. Sagot ka ng daddy ngayon, may baby boy. Anang Ginoo na nagpangiwi kay Leo, kaya't natawa ang kanyang ama. I'm not a kid, so stop that dad, dahil nakakasuka. Lukot ang mukha ni Leo nang isinambit pa yon na mas lalong nagpatawa sa ama niya. Iniwan na lamang ni Leo ito dahil mukhang wala na itong balak na tumigil sa pagtawa. Naabutan niya sa kanilang kwarto ang kanyang fiancé na mahimbing ang pagtulog. Umupo sa gilid ng kama si Leo at saka niya hinaplos ang marahan ng pisngi ng asawa. I love you so much honey. Maraming salamat sa Diyos dahil ibinigay ka niya sa akin. Dinampian niya ng magaan na halik ang labi ni Lexie. Napangiti siya nang hilahin siya nito kaya't napahiga siya. Ganito ang kanyang fiancé. Akala may gising ngunit tulog na tulog ito. Malikot itong matulog at kung anong maabot ay niyayakap na kagaya na lamang ngayon. Wala kang katulad mahal ko. Namumukod tangi ka sa lahat. Nangingiting anya kay Lexie bago ipa siyang ipikit na rin ang mga mata. Pagsapit ng umaga ay naunang nagising si Leo. Maingat siyang umalis sa kama upang hindi maistorbo ang tulog na mahal niya. Naghilamos muna siya at nag-toothbrush bago ipa siyang bumaba upang ipaghanda ng pagkain ng mahal niya. Sa salas ay naabutan niya ang ama at ilang taong hindi niya kilala.
Naroroon din si Luke na may kasamang babae na may ginuguhit sa may kalakihang notebook. Anong nangyayari dito? Kunot ang noon niyang tanong kaya lumapit sa kanyang ama niya, tsaka siya inakbayan. Hinahanda ang kasal niyo ng magiging anak ko na rin. Kinindatan siya ng ama tsaka siya tinapik sa balikat. Lihim namang napangiti si Leo. O sige na, hayaan mo na kami rito at gawin mo ang kailangan mong gawin. Ipinagtulakan siya ng ama kaya't natatawa na lamang siya. May nakahanda ng pagkain sa lamesa kaya't iyon na lamang ang dinala ni Leo para kay Lexie. Tulog pa rin ang mahal niya pagbalik niya, kaya't ipinisya niya na munang maligo. Tapos niya naman na ang project nila kaya't wala na siyang aalalahanin pa. Nag-leave din muna siya ng mga 1 buwan dahil narito naman na ang kanyang ama. Nais na kasing pagsilbihan si Lexie lalo pat sinabi ng doktor na kailangan nilang magdoble ingat para maging safe ang kanilang anak. Saktong pagkatapos maligo ni Leo ay siya namang pagising ni Lexie. Nagkukusot pa ito ng mata kaya't napangiti siya. Ipinagpapasalamat niyang hindi maselan ng pagbubuntis ni Lexie. Wala rin itong pili sa pagkain kaya't naging magaan ang buhay ni Leo. Hindi gaya ng mga kakilala niya mga pamilyado na naghirap sa kakahanap at pagkuha ng mga pinaglilihan ng mga asawa nito. Good morning, honey. Lumapit siya kay Lexie tsaka niya ito hinalikan sa labi. Kanina ka pa ba gising? Nagkakamot sa ulong tanong sa kanya ni Lexie na agad niya namang tinanguan. Pasensya na Han, hindi man lang kita magawang pagsilbihan. Samantalang ikaw, kahit subsob na sa trabaho napagsisilbihan pa rin ako. Nakangusong sambit ni Lexie. Ang cute mo naman Han. Tatawa-tawang saad ni Leo. Tsaka pinanggigilan ng maumbok na pisngi ni Lexie. Kumain na lang tayo at baka mamaya niyan ikaw pang makain ko. Ani Leo sabay nakaw ng halik kay Lexie na pinamulahan na lamang. Naglalambingan pa muna sila matapos nilang ipagpasyang bumaba. Nagulat pa si Lexie sa mga taong nagtanong sa kanila ni Leo kung anong theme ang gusto nila para sa kanilang kasal. May idinedesenyo rin ng babaeng katabi ni Luke na isusuot niya raw. Ngunit hindi niya yung nagustuhan dahil may dream gown na siyang iginuhit para sa kanyang sarili. Nagpaalam muna siya sa mga ito upang kunin ang tinatago niyang disenyo para sa kanyang pangarap na wedding gown. Pagbalik niya ay ibinigay niya ang ginuhit niya sa babae na nagpalaki sa mga mata nito. Naroroon pa ang pirma niya sa baba, kaya't nakilala siya ng babae. Binibining El? Bulalas ng babae tsaka manghang tumingin kay Lexie na animoy, isa siyang sikat na artista. Ikaw yung na Binibining El na nagdisenyo ng mga walang katulad na mga wedding gowns, dresses at iba pa. Anang babae na tinanguan lang ni Lexie dahil nahihiya siya sa papuring natatanggap. Oh my goodness, I'm a big fan. Anito pa, tsaka lumapit sa kanya at humiling ng selfie na malugod namang pinagbigyan ni Lexie. Natapos ang pagpe-prepare ng sakto lamang na kasal nila Leo at Lexie. Nasabi itong sakto lamang dahil hindi ingrande ngunit hindi rin naman simple. Nagsimula nang humakbang si Lexie palapit sa kanyang groom habang nakahawak siya sa braso ng ama ni Leo. Nakangiti sa kanya ng matamis si Leo habang hinihintay siya nito. Nagkikislapan ng mga kamera kaya't medyo nasisilaw siya ngunit nanatili lang siyang nakangiti. Hindi kaya mapunit ang bibig niyang anak ko, Iha, sa sobrang lapad ng ngiti niya? Pabulong na tanong ng ama ni Leo kay Lexie kaya't natawa ang bride. Biro lang Iha, batid kong sobra-sobra lamang ang sayang nadarama ng mahal kong anak. Anito. Tsaka pinisil ang kanyang kamay na ikinangiti niya. Narating na nila ang pwesto ni Leo, kaya't ibinigay na ng Ginoo ang palad ni Lexie sa kanyang anak. Gusto ko 3 apo ha? Anang Ginoo bago umalis at umupo sa tabi ng pamangkin niyang si Luke. I love you, ani Leo. I love you too. Matamis na tugon naman ni Lexie bago nila harapin ang magkahawak ang kamay, ang paring magbibigay ng basbas sa kanila upang sila ganap ng maging mag-asawa. Tagos sa puso ang binitawan nilang pangako para sa isa't isa. Nagpalitan na rin sila ng singsing hanggang sa tanungin sila ng pari na kung tinatanggap ba nila ang isa't isa na mabilis nilang tinugon ng I do. Leo Sardenio and Lexie Costania, kayo ngayon ay dinideklara kong ganap ng mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa Leo. Saad ng pari na ikinangiti nilang pareho.
Walang veil si Lexie dahil hindi niya nais na harangan ang magandang view ng kanyang asawa. My wife. Ani Leo bago masuyong hinalikan ng mahal niya ngayon ay asawa niya na. Palakpakan naman ng mga taong dumalo nang maghiwalay ng kanilang mga labi. I love you. Sabay nilang pangako sa isa't isa. Sumaglit lamang sina Leo at Lexie sa reception. Wala ang kaibigan ni Lexie dahil nagle-labor na ito. Matapos kang makisalo ng mag-asawa sa mga bigating tao na dumalo sa kanilang kasal, ay nagpaalam na sila dahil pagod na si Lexie at gusto na nitong magpahinga. Walang naging problema sa 9 na buwang pagbubuntis ni Lexie. Maging ang pagsasama nila ni Leo ay wala ring naging problema. Almost perfect na nang i-deliver na nga ni Lexie ang kanilang kambal na sanggol. Hindi ni Lexie kinayang normal delivery, kaya't kinakailangan siyang isesaryan. Nanalig at kumapit si Leo sa Diyos na sana maging okay ang mag-iina niya. Dahil kahit na pinilit niyang samahan ng asawa sa operating room, ay hindi naman siya pinayagan ng mga doktor. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan na mag-iina ko. Taimtim na hiling ni Leo sa harapan ng altar nitong ospital. Napatayo siya bigla sa ibinulong ng ama niya na ligtas na nailabas ang kanyang kambal. Wala umanong malay ang kanyang asawa ngunit okay naman daw ang vitals nito. Ngunit hindi na panatag si Leo at patakbong tinahak ang pinaglipatan ng kanyang mag-iina. On, please, wake up. Mahina niyang hinahalik-halikan ng noon ng asawang walang malay. Ang ama niyang nagbabantay sa kanyang kambal at maya-maya pa nga'y nagising na rin si Lexie kaya't laking pasasalamat ni Leo. Nasaan ang mga anak natin, hon? Paus na tanong agad ni Lexie kaya't lumapit sa kanila ang kanilang ama. Karga ang isa nilang anak na babae, habang ang isa naman ay kinuha ni Leo. Napangiti si Lexie at kasabay nun ay ang pagtulo ng kanyang luha dahil sa sobrang saya. Inilagay sa kanyang dibdib ang kanyang kambal na anghel at maluha-luha niya yung dinampian ng madahan na halik sa noo. Mga anak ko, Princess Luciana Marie at Princess Leticia Perry, mahal na mahal kayo ng mama. Walang pagsilya ng sayang nadarama nila. Maging ang ama ni Leo ay naging emosyonal at nagsisisi sa maling desisyon na ginawa nito sa nag-iisa niyang anak. Ngunit mabuti ang Diyos at gumawa ito ng paraan upang maging sila pa rin sa huli. Wakas.